Masaya kami kahit patago ang relasyon namin hanggang sa, Dear Ate Ann, tago mo na lang ako sa pangalang Elaine, hindi ko tunay na pangalan. May asawa ako, pero hindi kami kasal. At may isa kaming anak. I-share ko lang ang kwento ko na hindi ko makakalimutan. Noong 2016, umuwi ako ng probinsya namin kasi mag-aaral na sa city ang anak ko. Noong time na yon, OFW pa ang asawa ko. Pinauwi niya na ako ng probinsya at walang mag-aasikaso sa anak namin. Ang gusto niya kasi sa city mag-aral ng junior high school ang anak namin. Noong nasa Maynila kasi ako, ang nag-aalaga sa anak ko ay mga biyenan at hipag ko. Noong 2016, pag-uwi ko ng probinsya, pinahanap ako ng asawa ko ng matitirhan na may malalagyan ng sari-sari store para may libangan daw ako pag nasa school ang anak ko. Sa nilipatan kong lugar, nagkaroon nga ako ng maliit na sari-sari store. Noong panahon na yun, may mga kabataan na laging bumibili sa akin at may napansin akong isang binata na siya lang ang hindi tumatawag sa akin ng ate. College student siya noong time na yon sa isang malaking university dito sa amin. Pag dumadaan siya sa tindahan ko, napapansin ko na tumitingin lang siya sa akin at ngumingiti. May girlfriend siya noon at nakikita ko sila pag dumadaan silang magkasama. Hindi ko naman binibigyan ng mali siya at palakaibigan talaga ako sa mga kabataan sa nilipatan kong lugar. Lumipas ang ilang taon na ganun lang kami magbatian. Hanggang isang araw, nakatambay silang magkakaibigan sa tindahan. Ako naman, Ate Ann, sobrang hilig ko manood ng basketball na NBA. Hanggang sa yung binatang sinasabi ko, nag-approach sa akin na pustahan daw kami ng isang case ng Red Horse. Akala ko naman nakikipagbiruan lang siya, kaya sa madaling salita, Ate Ann, pumayag ako na makipagpustahan sa kanya. Noong time na yon, natalo ko siya sa pustahan namin pero hindi naman natuloy na magbigay ng pusta at biruan lang nung una. Noong 2018, sumunod na season ng NBA, nakipagpustahan ulit siya sa akin. Noong time na yon, natalo ako, Ate Ann. Hindi ko inexpect na sisingilin niya ako sa pagkatalo ko. Matagal nang tapos ang pustahan namin na yon, ilang buwan na ang lumipas. Graduate na siya noon at isa na siyang ganap na engineer. May trabaho na rin siya at nagkaroon na rin siya ng ibang jowa. Isang araw, nag-deliver siya sa akin ng money, gumagawa ng money ang parents ng girlfriend niya. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makuha ang number ko at ite-text niya daw ako pag magde-deliver siya ng money. Isang gabi, Ate Ann, hindi ko inexpect na magte-text siya at sisingilin ako sa pustahan namin. Magiinom daw kami at babayaran ko daw yung talo ko sa kanya. Noong time na yon, wala pala yung girlfriend niya. Sumama ako, Ate Ann, at sa akin naman, walang mali siya yon kasi akala ko ate lang ang turing niya sa akin. Naghahanap kami ng maiinuman pero wala kaming nahanap na magandang lugar, inabot kami ng madaling araw kakahanap. Pero wala pa rin kaming nakita kaya umuwi na lang kami. Pag-uwi ko, nag-text pa din siya sa akin na nagugutom daw siya, gusto niyang kumain, at tinanong niya ako kung gusto ko din daw. Nagpabili ako ng pagkain sa Chowking at iniabot niya na lang sa gate ng bahay ko. Akala ko, Ate Ann, dun na matatapos ang paniningil niya sa akin. Lumipas ang isang linggo, bumalik na siya sa work niya na medyo malayo sa lugar namin, mga 3 oras ang biyahe. Niyaya niya ako na kung gusto ko daw, dun kami iinom sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. Pumayag naman ako dahil sobrang boring ko na sa bahay. Sanay kasi ako nung nasa Maynila pa ako na puro social life. Bumiyahe ako noon at hindi ako nagpaalam sa asawa ko. Pagdating ko dun, nag-check-in ako sa hotel, iniwan ko mga gamit ko at nagkita kami. Naghanap kami ng maiinuman at uminom kami. Noong umiinom kami, kwentuhan lang, masaya naman. Wala naman akong nahalatang kakaiba sa kilos niya, walang mali siya. Hanggang sa medyo tinatamaan na kami pareho. Nung medyo may tama na ako, sabi ko pupunta na ako sa hotel, natutuluyan ko. Sabi niya, sasama na daw siya. Tapos sabi ko kukuha pa kami ng isa pang room para sa kanya. Pagdating namin sa receptionan ng hotel, wala na daw bakanting room. Tapos sabi niya sa room ko na lang daw siya magpapalipas ng oras at aalis din naman daw siya ng maaga, saka uubusin pa daw niya yung tirang inumin na dinala niya. Di pumayag naman ako, Ate Ann, at wala naman nga sa akin yun.
Pagdating namin sa room, sabi ko maliligo lang ako at magbibihis. Siya naman, sabi niya uubusin daw niya yung dala naming inumin. Pagkabihis ko Ate Ann, niyaya niya ulit akong uminom. Sabi ko ayoko na at hindi ko na kaya. Nahiga na ako Ate Ann at medyo nahihilo na ako habang siya ay umiinom pa. Nahiga ako sa bandang dulo at nakapajama ako at naka-t-shirt. Maya-maya Ate Ann, tumabi siya sa akin at dun niya sinabi na matagal niya na daw akong crush. Hindi ko inexpect yun Ate Ann. At akala ko ate ang turing niya sa akin, saka mas matanda ako sa kanya ng 2 taon. Hindi lang kasi halata Ate Ann. At hindi naman sa pagmamayabang, hindi halata sa mukha ko ang edad ko noong time na yun. Hinalikan niya ako Ate Ann. Noong una pinigilan ko siya. Sabi ko hindi pwede dahil may asawa ako at may girlfriend din siya. Hindi niya ako tinigilan, nadala na din ako at medyo nakainom. 2 beses mangyari sa amin ng gabing yun, Ate Ann. Pero wala kaming relasyon. Naghiwalay kami kinabukasan na walang pinag-usapan tungkol sa nangyari sa amin. Akala ko yun na ang huling may mangyayari sa amin. Habang pauwi ako, panay pa din ang text niya sa akin na ingat daw ako. Doon nagsimula Ate Ann. Nanligaw siya at gusto niya daw akong maging girlfriend kahit patago lang ang relasyon namin. Pag nasa duty siya, araw-araw niya akong tinetext hanggang sa nag-I love you na siya sa akin. Tumatawag din siya sa akin gabi-gabi. Pag umuwi naman siya sa lugar namin, kasi 1 linggo siya duty, at 1 linggo rin siyang off-duty, lagi siyang dumadaan sa tindahan ko. Minsan pasimple siyang bumibili para lang makita ako. Minsan, nakatambay lang siya sa malayo habang nakatingin sa akin. Sobrang kinilig ako sa kanya noong time na yon Ate Ann, kasi hindi ko kasi naranasan sa asawa ko ang ganun. Hanggang sa pag may time kami, ako ang pumupunta kung saan siya nagtatrabaho para lang magkasama kami at may nangyayari sa amin. Sinabi niya rin sa akin na sa akin niya lang daw naranasan ang makatatlo sa isang gabi. Lagi niya sinasabi sa akin na sana kami na lang dalawa, kaso hindi pwede kasi may asawa ako at may girlfriend din siya nun. Hanggang sa bago mag-pandemic, sinabi niya sa akin na buntis daw yung girlfriend niya. Wala naman siyang narinig sa akin, kinongratulate ko pa nga siya. Naging madalang na ang pag-text niya sa akin, hinayaan ko lang naman siya. Naisip ko nga nun, mabuti nga para matigil na yung relasyon namin. Nagpakasal sila Ate Ann, ng girlfriend niya pero hindi niya sinabi sa akin. Nabalitaan ko lang. Bihira na din kasi siya mag-text sa akin. Isang araw, dumaan siya sa tindahan ko at nagpaalam na matutuloy daw yung training niya sa Laguna. Baka daw hindi siya makapag-text dahil bawal daw ang cellphone sa kanila. Sagot ko sa kanya, okay. Lumipas ang na buwan na wala kaming komunikasyon hanggang sa bumalik siya after 6 months. Dumaan agad siya sa akin at sabi na tapos na daw ang training niya. Kinuha niya ulit ang cellphone number ko dahil nag-iba na daw siya ng cellphone at nabura daw yung number ko. Nagka-text ulit kami pero hindi na katulad ng dati. Pagkabalik niya galing training, pag may pagkakataon, nagkikita ulit kami pero mga once a month na lang. Hanggang sa ma-assign na siya dito sa lugar namin. Ganun pa din ang duty niya. 1 week duty siya, 1 week off sa work. Pag duty siya Ate Ann, saka lang kami nagkaka-text. Kasama niya na kasi sa bahay ang asawa niya. Pag duty siya Ate Ann, saka lang kami nagkakaroon ng time mag-text at minsan nagkikita kami ng patago. Lumalabas kami ng madaling araw, nagche-check-in kami. Masaya na kami na nagkakasama kahit 3 oras lang at every time na magkikita kami, may nangyayari sa amin. Masaya kami kahit patago ang relasyon namin. Hanggang isang araw, nahuli siya ng asawa niya na nagte-text kami. Inaway ako at napilitan akong umalis sa lugar na yon. Sa ngayon, halos 1 taon na kaming hindi nagkakausap. Halos umabot din ng 5 taon ang relasyon naming patago. Para sa akin, mas mabuti na yung nalaman ng asawa niya kasi siguro kung hindi kami nahuli, malamang hanggang ngayon patuloy pa rin ang pagkikita namin ng patago. Hanggang dito na lang, Ate Ann. Maraming salamat.